Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Nay, bakit ganun si tatay? Bakla ba siya, Nay? Nako, ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano ang tinatanong mo. Ganyan lang talaga ang tatay mo. Talagang lumaki na siyang ganun. Bakit ganyan kasi si tatay? Alam mo, Nay, pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Bakla daw pong tatay ko, tapos tatawa sila. Ay nako, hayaan mo lang sila. Kahit ganun ang tatay mo, masipag yan. Masipag, mabait, at higit sa lahat, wala siyang bisyo. At mahal na mahal pa niya tayo. Bakit ba kasi ganyan si tatay? Naku anak, huwag ka naman ganyan sa tatay mo. Kahit ganun yun, mahal niya tayo. Dapat mo siyang ipagmalaki. Huwag mo siyang ikakahiya. Dahil kung wala siya, syempre wala ka rin. Ay, hayaan mo na lang siya. Bata pa lang yan eh, kaya ganyan. Ako ang nasasaktan, Judy. Alam mo naman na kahit na ganyan ka, minahal naman kita ng totoo. Alam ko naman yun eh. Kaya nga, maswerte pa rin ako dahil nagkaroon ako ng asawang maganda na. Maunawain pa. At maswerte din naman ako sa'yo dahil isa kang ulirang ama ng ating nag-iisang anak. At sana dumating ang panahon na matanggap ka na ng anak mo. Hayaan mo ha. Bata pa lang siya. Kapag nagkaisip na yan, mauunawan din niya ang lahat. Huwag ka mag-alala. Sana nga, Judy. Sana nga. O anak, heto ha. Binilan kita ng bago mong damit at sapatos. Oh, tay! Ganda Oh. naman yan. Sa akin ba talaga yan, tay? Oo naman anak. Oh, ano? Nagustuhan mo ba ha? Opo, tay. Tay, may tatanong po ako sa inyo. Ha? Ay, ano yun anak? Bakla po ba kayo? Oh, ano? Ano bang klaseng tanong yan anak? May bakla bang nag-aasawa? Alam mo karamihan sa mga bakla, hindi nag-aasawa. Dahil may puso silang babae. Hindi ako bakla anak, lalaki ako. Bakit kapag kumilos kayo, parang laging bali? At saka pag tunay kayong lalaki, ba't sa parlor kayo nagtatrabaho? Boyet? Ano ba yung mga tinatanong mo sa tatay mo? Huwag ka nga ganyan sa tatay mo, ha? Buti nga ka mo, kahit ganyan yan, ang hanap buhay ng tatay mo, ay marangal naman. Malinis. Kaya huwag mong ginaganyan ng tatay mo, ha? Dahil wala kang karapatang gawin yan sa kanya. Dahil kahit ano pa ang mangyari, ama mo pa rin siya na pinagkakautangan mo ng iyong buhay. Malinaw? Bakit ba kayo galit, Nay? Nagtatanong lang naman eh. Ba't galit po kayo? Ikaw kasi! Masyado mo namang minamaliit ang tatay mo! Sino ba naman ang mga tutuwa sa ginagawa mo, Aber? Salbahe ka, Nay! Salbahe ka! Tatanong lang naman! Ay, ikaw naman, bakit mo nang pinagalitan ng bata? Sinabi ko naman sa'yo, marami pang katanungan yan. Kasi nga bata pa yan eh. Huwag mo na nga kasing patulan. Kung hindi ka nasasaktan, ako nasasaktan ako. Habang maaga pa'y sawahin mo na ang maling asal niyan. Kailan ka kikilos? Pag malaki na yan? Oh, di lalong susuwagin ka na niyan? Ay nako, kahit ano pang gawin mo dyan, hindi natin pwedeng itago ang tunay na pagkatao ko. Hayaan na lang natin siya. Pagkat totoo naman eh.
Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Ba't ba kasi sa dinabi-dabi naman ng pwedeng tanungin, yan pa. Ang tinanong mo sa tatay mo, abay, talagang magagalit sa'yo ang nanay mo. Bakit po? Masama po bang magtanong, Lola? Hindi naman na po. Napakabata mo pa talaga para maintindihan ng lahat. Ano naman kasi kumiro si tatay, yung hindi parang laging bali. Kasi pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sabi nila palaging, "Day, tatay niya, bakla!" Ay, nako, hayaan mo na sila dyan. Kahit na ano pang sabihin nila, huwag mo na lang silang pansinin. Di para mo na rin pinakita sa tatay mo na ikinahihiya mo siya. Huwag naman sanang ganun na po. Tatay mo yun eh. Pag wala siya, di wala ka rin. Oh, anak. Binihan na naman kita ng mga gamit. Oh, gamit mo sa school. Ay, sana pagbutihin mo yung pag-aaral, ha? Opo, tay. Lahat gagawin ng itay, ha? Para makapagtapos ka. Para din naman sa'yo yan. Pakinggan mo ang sinasabi ng tatay mo. Mag-aral ka mabuti ha. Nang sa ganon, magkaroon ka ng magandang kinabukasan pagdating ng araw. Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko po yung sinabi niyo. Dapat lang nang sa ganon, hindi naman masayang ang lahat ng pagod ng tatay mo. Bakit ganun? Ang dinami-dami pa naman ng magiging tatay ko. Bakla pa. Nakakahiya naman. Hindi katulad ng mga tatay ng mga kaibigan ko. Talagang masasabi mong hindi sila bakla. Hindi sila nakakayang iharap sa mga tao. Hindi kagaya ng tatay ko. Bakla. Nay, maaga pang pumasok si tatay. Bakit ba anak? Nay, ikaw na lang ang kasama ko kapag magpapa-enroll ako sa school. Ayaw ko pang kasama si tatay. Oh, bakit na naman? Basta gusto ko kayong kasama, hindi si tatay. Ay, sige, oo na. Ako kung ako. Ikaw ha? Huwag mo ang pinapahalata kay tatay mo. Na ilang ka sa kanya. Hindi man po na eh. Basta wag yun ang sasabihin kay tatay, ha? Oo na. Basta, wala nang marami pang salita. Sige, kumain ka lang ng kumain dyan. Pagkatapos mo, maghugas ka na ng pinggan ha? Dahil pupunta ako ng palengke. Opo, Nay. Ako na pong maghuhugas ng mga pinagkainan natin. Ay, ikaw talaga. Para ka namang iba sa tatay mo. Ay, sa dinami-dami kasi ng naging tatay ko, bakit bakla pa? Hoy, huwag kang ganyan ha. Kahit ganun yun, tatay mo pa rin yun. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Buti na lang kamo, hindi ako nagmana sa kanya. Hoy, huwag kang ganyan, boye. Masama yan. Basta, hindi ko tanggap ng tatay ko isang alanganin. Ha? Naku, matakot ka naman dyan sa sinasabi mo. Ano ka ba naman? Malinaw na malinaw na ikinahiya mo ang tatay mo dahil bakla siya. Ano ka bang klaseng anak? Walang utang na loob. Alam mo ikaw, ang mas nakakahiya, hindi ang tatay mo. Diding, ikaw nang bahalang magbigay ng budget ng anak mo, ha? Oh, eto, pang tuition niya. Basta lahat ng panggastos niya, ako nang magbibigay sa'yo. Bilhin mo na lang yung anak mo na mag-aral na mabuti, ha? Bakit parang malungkot ka? Teka, may dinaramdam ka ba? Wala naman. Alam ko kasi na parang naiilan sa akin ang anak mo eh. Kaya mailap siya sa akin.
Ay, naku. Yan mo na siya. Balang araw, matatanggap rin niya ang pagkatao mo. Ang importante lang sa akin, basta makapag-aral siya. Makapagtapos, yun lang. At nagawa ko ang obligasyon ko bilang ama niya. Yun lang. Sana. Huwag kang magtatampo sa anak mo, ha, Judy? Nauunawan ko naman siya. Huwag mo lang kong alalahanin, ano? Kaya kong tiisin ang lahat. Talagang ganyan lang ang buhay. Pagsubok lang siguro ito sa akin. Darating din ang araw na mapagtatangkumpayan mo rin yan. Nandito lang ako, kasama mo. Hindi kita iiwan. Apo, totoo ba yung sinabi ng nanay mo sa akin? Opo, Lola. Hindi daw kayo nagkikibuan ng tatay mo. May tampo ka ba sa tatay mo? Wala naman po, Lola. Ay, po. Ano bang problema mo? Sana naman. Kung ano man yung di ninyo pagkakaunawaan ng tatay mo. Kalimutan nyo na. Alam mo naman kung kaano ka kamahal ng tatay mo. Alam ko naman po yun, Lola. Alam mo, kahit ganoon yung tatay mo, mabait yun. At masipag. Alam ko yun, Lola. Ay, kung ano man yung ayaw mo sa kanya, kalimutan mo na yun. Ang isipin mo na lang, yung pagsasakripisyo niya para pag-aralin ka at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ay, anak, mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Nararamdaman ko na talagang malayo ang loob mo sa akin. Hindi mo ako tanggap. Dahil ganito lang ako. Isang bakla. Pero nauunawaan kita. Balang araw, kapag nasa hustong gulang ka na, mauunawaan mo rin ako. Sa ngayon, medyo nahihirapan ka. Kasi nga, binubuli ka sa school. Na, bating ang tatay mo. Pero anak, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Gusto kong maging maganda ang kinabukasan ng paglaki mo. Para magawa ko ang obligasyon ko sa'yo. Magtatapos ka. Magtatapos ka, anak. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Ikaw? Mag-abroad? Oo, Diding. Sayang naman ang pagkakataon kasi. Kapag palalampasin ko pa ito. Alam mo kung dito lang, maliit ang kikitain ko. Pero sa abroad, tiyak, malaking kikitain ko roon at mabilis tayong makakaipon. At hindi ko na problemahin ang pag-aaral ni Boyet sa kolehiyo. Tiyak kahit anong kurso ang gusto nang kunin, kaya-kaya ko siyang suportahan. Pero, mapapalayo ka naman sa amin. Alam mo naman na, hindi ako sanay na malayo ka sa tabi ko. Diding, sanayin mo. Para sa ganun, umasinso naman tayo sa buhay. Para din naman sa inyo mag-ina ito eh. Ang iniisip ko. Ay, sige. Nasa sa'yo yan. Kung talagang yan ba ang gusto mo eh. Hindi kita pipigilan. Basta ha, lagi ka lang mag-iingat doon.
gusto ko kayong mabigyan ng magandang kinabukasan ni Boyet. Kahit ganun yung anak natin. Anak ko yan eh. Mahal na mahal ko yan. Nakanda akong ibigay ang lahat para sa kanya. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Anak, magtratrabaho ang tatay sa ibang bansa. Sana alagaan mo ang nanay mo, ha? At mag-aaral kang mabuti. Nang sa ganon, ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan balang araw, ha? Opo, Tay. Oh, Boyet. Tandaan mo sanang lagi ang sinasabi ng tatay mo, ha? Para din naman sa'yo yan eh. Opo, Nay. Etong susunod na linggo, paalis na ako. At sana, huwag kalilimutan, anak. Mahal na mahal ko kayo ng nanay. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng magandang kinabukasan. Diding, huwag mong pababayaan ang bata, ha? Oo, Judy. Mag-iingat ka dyan, ha, sa pupuntahan mo. Tandaan mo na mahal kita. Kami ng anak mo. Sige. Aalis na ako, ha? I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Sige. Aalis na ako, ha? Ingat ka sa pag-uwi mo. Bye, Judy. Ano? Ang tatay mo? Nag-abroad na ka mo? Kita mo? Ang sipag-sipag naman pala ng tatay mo eh. Oo nga eh. Kaya daw siya nag-abroad para mapagtapos daw niya ako sa pag-aaral. At mabigyan kami ng magandang kinabukasan ng nanay ko. Yun naman pala eh. Tapos ikaw dyan. Puro pa-ipek. Na kesyo bakla ang tatay mo. Na ikinahiya mo siya. O, ano ka ba? Dahil sa totoo naman. Pag wala siya, wala ka rin sa mundong ito. Sa lagay pa naman niya ni tatay mo siya. Pero, ikinahiya mo siya. Hindi ko naman tinatalikuran na ama ko siya. Yun nga lang, nasasagdan ako kapag sinasabi nilang bakla ang tatay ko. Naku, anak. Maraming padala ang tatay mo, oh. Mga damit at mga sapatos mo. Oh, hindi ka ba natutuwa niyan? Kasi, hindi ka kinakalimutang padalhan ng tatay mo. Oh, heto pa, oh. May bagong relo ka. Oh, Oo nga, Nay. Ang daming damit ang binili ni tatay para sa akin. Saka ang ganda nitong sapatos na binili niya para sa akin. Oh. Wow! Ang gaganda ng mga damit na ito, Nay. kita mo kung gaano ka kamahal ng Pala. tatay mo? Lahat gagawin niya para mapasaya ka lang. At sana, magkalapit ng loob niyo ng ama mo. Pagdating niya, ha? Yan ang tanging hiling ko sa'yo, anak. Ay, salamat naman, anak. At naalala mo kaming bigyan ng tatay mo. Nay, basta, sa tuwing may padala si Judy, meron ding para sa inyo. Salamat naman, Dideng, kung gano'n. Siya nga pala. Kumusta naman ang asawa mo sa abroad? Okay naman po siya, Nay, sa awa ng Diyos. Ay, yung anak mo. Kumusta din ang pag-aaral niya? Mabuti naman po, Nay. Matyaga naman siya eh. Ay, sana naman lumaki siyang maging isang mabuting bata. At may takot sa Diyos. At may respeto sa magulang. Mabait naman po yung apo niyo, Nay. At masikap sa pag-aaral niya. Mabuti naman kung ganoon. Teka nga, ilang taon ba ang kontrata ni Judy sa abroad? Mga 3 taon po, Nay. Ay, ang tagal naman pala. 3 taon.
Ay, ewan ko lang kung mag-i-extend pa siya. Kasi gusto pa niyang mapagtapos si Boyet hanggang kolehiyo. Di lalong mabuti. Happy graduation, anak! Maligayang maligaya ako para sa iyo. Sa wakas, nagbunga din ang pagsisikap ng tatay mo sa ibang bansa. Salamat, Nay. Oh, akala ko ba darating ang tatay sa graduation ko? Bakit wala siya, Nay? Ay, ewan ko ba dyan sa tatay mo? Tumawag siya nung nakaraang linggo. Ang sabi niya ay hindi pa daw siya makakauwi. Ang sabi niya mag-extend siya ng kontrata. Ganun po ba, Nay? O anak, huwag ka nang malungkot. Dapat magsasaya ka. Dahil graduation ko ngayon. O halika na, uwi na tayo. At para matikman natin ang hinanda ng lola at lula mo para sa'yo. Ay, apo, happy graduation sa'yo. Salamat po, Lola. Lola, totoo ba ang sinabi ni Nanay na may handa daw kayo para sa akin? Ay, oo naman na po. Halina kayo. At tayo'y kakain na. O sige na, halina. Magsabay-sabay na tayong kumain. Ay! Halina kayo! Sabay-sabay na tayong kakain! Ano bang handa ni Nay, ha? Bilisan Ay, niyo na! marami. Mauubusan ko na yan! O ano? Dumating ba ang tatay mo ng graduation mo? Di ba? Yun ang sabi mo sa akin? Hindi nga eh. Sabi ng nanay, nag-extend ulit siya ng kontrata niya. Ay, ganun ba? Hindi kaya nagtatampo sa iyo? Ewan ko lang, Carlota. Sana naman, maintindihan niya ako. Siyempre noon, bata pa ako eh. Marami pa akong hindi nauunawaan sa buhay. Sa bagay. Eh, kailan daw uuwi ang tatay mo? Yan ang hindi ko alam. Kung kailan siya uuwi dito sa Pilipinas. Ay, kumusta na kaya ang magina ko sa Pilipinas? Nung graduate si Boyet, hindi kasi ako nakauwi. Kailangan magtrabaho pa ako para makapundar kami ng bagong bahay. Total, tapos na rin yung anak ko. Bahay ngayon ang ipapatayo ko, pag-iipunan ko. Para makita ko naman ang pinaghirapan ko rito sa ibang bansa. Tama. Yun ang isusunod kong gawin. Hanggat malakas pa ako, dito pa ako. Kapag marami na akong napundar, saka na ako siguro uuwi ng Pinas. Dideng! Dideng! Oras na merienda! Ng mga trabahador! Magdala ka na dito! Sandali lang po, Nay. Naririyan na po. Sige, kumuna, bilindara muna. Oh, halina kayo lahat. Magmerienda na po kayo. Bili. Tignan mo nga naman ano. Asenso na talaga itong si Judy. Tigil mo na Ang trabaho. laking bahay itong pinapagawa niya. Ay, sa bagay. Sa bagay, Diding. Napagtapos na niya ang nag-iisa niyang anak. Oo nga po, Tay. Talaga nga pong ginawa niya ang lahat para umasenso ang buhay namin. Kaya nga, Tay, pinagmamalaki ko siya. Kahit na ganun ang asawa mo, talaga namang may pagmamalaki mo. Dahil masipag. Nay, maghahanap na po ako ng trabaho. Dito na lang po ako magtatrabaho para hindi na po ako lumayo sa atin. Kasi pag sa malayo pa ako magtatrabaho, wala po kayong kasama dito sa bahay. Sa bagay nga, anak. Ikaw ang bahala kung ano ba yung gusto mo eh. Sa bagay, malapit na rin matapos itong pinapagawa ni tatay na bahay. Sana,
Pag nagkatrabaho na ako, umuwi na si tatay para makapagpahinga na rin siya. Malaki na kaya ang hirap niya dun sa abroad. Salamat naman, anak. At nakapag-isip-isip ka na. Alam mo, Jack, matutuwa niya ng tatay mo. Paanong matutuwa? Niayon niya yatang umuwi dito, nanay. Uuwi din yun pagkatapos ng kanyang kontrata. Alam ko po kung gaano ako kamahal ni tatay. At malaki ang pagkukulang ko sa kanya noon. Siyempre, hindi ko pa gaanong naiintindihan noon. Masyado ko atang nasaktan ang damdamin ni tatay. Kaya napilitan siyang ng ibang bansa. Anak, huwag mo nang masyadong isipin yan. Matagal na yun. Wala namang tampo ang tatay mo sa'yo eh. Alam mo naman na mahal ka nun. Para tuloy akong nahihiya ngayon kay tatay. Lalo na ngayong nakita ko ang ginawa niyang sakripisyo sa akin. Lahat ibinigay niya. Maging ang edukasyon para sa akin. Kahit ganon si tatay, proud ako sa kanya. Pinagmamalaki ko siya, nanay. Maligaya ako na. Salamat. At nalaman mo ang mga pagkakamali mo noon. Jack, pagdating ng tatay mo, magiging isang masayang pamilya na tayo. Ay, totoo ba yung sinasabi mo, ha? Tinig! Opo, tay. Yun kasi ang sabi niya sa akin. Oo, maganda naman pala. Di mabuti naman kung gano'n. At pagdating ni Judy dito, magiging okay na silang mag-ama. Kaya nga, Nay, sobrang ligaya ko. Kasi, sa wakas, magkakasundo na ang mag-ama ko. Ay, wala na kayong problemahin sa buhay. Ay, nakapagtapos na ang anak ninyo. Ay, natapos na rin ang bahay na pinapatayo ni Judy. Tiyak, ay malaki na ang ipon ni Judy doon sa abroad. Sana naman. Umuwi na siya, Tay. Totally, natapos na rin si Boyet. Kaya wala na siyang dapat iisipin pa. Ay, kailan ba talaga uuwi yung asawa mo, ha, Dideng? Ewan ko nga ba, Nay? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ganun ba, Judy? Ay, huwag mo nang pansinin, ha? Alam mo naman, bata pa nun, yung anak mo. Alam mo naman yung bata, nagkakaasar. Ay, nahihiya nga siya siguro. Dahil inaasar siya ng mga kaibigan niya. Na ang tatay niya isang bakla. Kaya malayo ang loob niya sa akin noon. Malapit lang ang loob niya sa kanyang ina. Ang importante diyan, bakit ganyan ka sa paningin niya? Ginagawa pa rin ang obligasyon mo bilang ama sa kanya, di ba? Ay, kahit kailan, hindi ako nagpabaya sa kanila. Kaya nga, naisipan kong mag-abroad para makapag-aral siya. Sa katunayan nga nakapagtapos na siya at lahat ng mga pangangailangan nila, suportado ko sila. Nakapagpatayo na rin ikaw ng bahay na tinutuluyan nila ngayon. O di, matagal ka pa dito sa abroad. Ay, oo. Matagal na ako rito. Bata pa yung anak ko kasi nang umalis ako roon. Ngayon, graduate na siya. Naku naman, Judy. Huwag mong sabihin sa tagal mong yan hindi mo namiss ang pamilya mo. Ay, namimiss ko na din talaga siya. Pero, ewan ko ba? Parang wala na akong ganang umuwi. Judy. Ngayon yung umpisa ng trabaho mo, anak. Oh,
Buti naman at natanggap ka agad dito sa bahay natin. At nang sa ganon, malapit lang ang uuwian mo. Ay, ayaw ko naman pong trabaho sa malayo. Kasi nga, wala kayong makakasama dito sa bahay. Buti kung nandito si tatay. Kasi, kung nandito sila, pwede akong magtrabaho sa Manila. O kaya sa abroad din. Ay, ewan ko ba dyan sa tatay mo? Ang tagal-tagal na sa abroad di pa umuwi. Ba't kasi hindi na lang siya umuwi dito, nanay? Nang sa ganun, magpahinga na siya. At ako na ang bahalang magtrabaho. Alam ko, pagod na po siya, nay. Napatapos niya na rin ako. Ako naman ngayon ang magtatrabaho para sa kanya. Bakit po, nay? Kailan ba talaga uuwi ang tatay? Ay, baka naman talagang ayaw niya pang umuwi dito. Hayaan mo, nak. Uuwi at uuwi din yun dito. Maghintay lang tayo. Si Mang, hindi ka ba nagtataka? Ano na ba niyang sinasabi mo, Peter? Hindi ko maintindihan. Linawin mo nga. Ikaw talaga, lagi kang huli sa balitan. Ay, talagang lagi akong huli sa balita dahil hindi naman ako chismosong kagaya mo. Teka, ano ba yan, ha? Linawin mo agad kasi. Tignan mo yan, interesado ka rin. Bay, si Jude, matagal nang hindi pa nagbabalik bayan. Oo nga, ano? Oh. Bakit kaya? Yun ang hindi natin alam. Nakapagtapos na't lahat-lahat yung anak niya. Nakapagpatayo na rin ng bagong bahay. Siguro naman, sa tagal na niya sa abroad, marami nang ipon yon. Bakit? Hindi ba uuwi? Malay natin. Baka naman, gusto niyang maraming ipon. Naku naman, hindi naman niya madadala yan Ang kayamanan na yan sa langit. Sana naman umuwi na siya. Dahil matagal nang naghihintay dito ang pamilya niya. Ganun ba, Buyet? Ibig mong sabihin, tanggap mo na ngayon ang tatay mo? Paano yan ngayon? Hindi na yata siya umuwi ka mo. Nalulungkot nga ako Imagine, bata pa ako nang pumuntang abroad ang tatay ko. Ngayon nakapagtapos na ako't lahat-lahat, hindi pa rin siya umuwi. Kaya sa palagay ko, baka may tampo siya sa akin. Yan ang hindi natin alam. Baka nga dinibdib niya yung mga sinabi mo noon sa kanya. Hindi sana naman naunawaan niya ako. Kasi noon bata pa ako. Alam mo naman, ang isip ng bata, marami. At maraming katanungan yan sa isip. Ano po, kamusta ka na? Kamusta ng trabaho? Ayos naman po, Lolo. Kayo po, kumusta na kayo ni Lola? Mabuti naman kami dito, Apo. Siya nga pala. Kamusta na rin yung nanay mo, ha? Ayun po, siya ang taong bahay kapag wala ako. Kaya nga po, ayaw ko magtrabaho sa malayo kasi walang kasamang nanay. Mabuti Diba, naman kung ganon, Apo. Dahil kawawa naman ang nanay mo. Kung mag-isa lang siya sa bahay, ang laki-laki ng bahay niyo Yan nga din po ang iniisip ko, Lolo. Si Lola po, nasaan po sila? Nandun sa kusina. Bakit? Ano bang sasabihin mo sa kanya, ha? Nagluluto siya Sa inyo ko na lang po ibibigay. Eto po, Lolo. Bibigyan ko po kayo ng pera ni Lola. 500 po kayo. Sa ganun ay may panggastos naman kayo. Naku, salamat naman, Apo, kung ganon. At naalala mo kaming bigyan ng lola mo. Akin natin, ako nang bahalang magbibigay sa kanya. Walang anuman, Lolo. Alam niyo naman po na mahal ko kayo ni Lola. Nag-iisa
gustong tumating. Nariyan na, sandali lang. Oh, ikaw pala, Boyet. Nadalaw ka. Hindi mo ba inaasahan ang pagdating ko? Hindi nga eh. Tuloy ka. Salamat, Carlota. Bakit? Ano ba ang atin? May importante ka bang sasabihin? Sige. Maupo ka muna. Salamat ulit. Oo. May importante akong sasabihin sana sa'yo. Ano ba yun, Boyet? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Boyet? Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Bakit? Sa tingin mo ba yan nagbibiro ako? Hindi seryoso ako, Carlota. Naku, binigla mo naman ako. Pero, teka. Ano nga bang pumasok sa isip mo? Di ko alam. Sa taga ng pagkakaibigan natin. May gusto ka na pala sa akin nang hindi ko alam? Matagal na akong may gusto sa'yo. Pero, ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin ito sa'yo. At sana kung may pagtingin ka rin sa akin, huwag mo na sana akong pahirapan pa. Bigyan mo pa ako ng konting panahon. At pag-iisipan ko pa. O ano? Sinagot ka na ba niya, anak? Hindi pa nga, Nay. Kung halimbawang si Carlota ang mapapangasawa ko, Nay, boto na rin po kayo sa kanya. Kung sino ba yung gusto mo ba't ako pipili ng mapapangasawa mo? Hindi naman ako makikisama. Di ibig sabihin yan, Nay. Boto na kayo kay Carlota? Ana, kung sino yung gusto mo, gusto ko na rin. Kung saan ka maligaya, susuportahan kita. Teka nga, bakit ba? Mag-aasawa ka na ba, anak? Hindi naman, Nay. Halimbawang sagutin ako ni Carlota. Mag-iipon muna kami ng mga ilang taon pa bago kami magpakasal. Ganun ba, anak? Dapat, kung halimbawang mag-asawa ka na, sana nandito na ang tatay mo para naman masaksihan niyang kasal ng kaisa-isa niyang anak. Mahal din kita, Boyet. Salamat, Carlota. At tinanggap mo ang pag-ibig ko. Makakaasa ka. Ikaw lang ang babaeng iibigin ko. Wala nang iba. Pinaligaya mo akong labis, Carlota. Boyet, sana huwag mo akong lolokohin, ha? Magtiwala ka sa akin, Carlota. Hindi kita kailanman lolokohin at palulukain. Hindi. Abay, apo, ang ganda-ganda naman na itong mamanugangin namin. Alam mo talagang pumili, ano ha? Talagang nagmana ka sa lolo. Sinabi niyo pa, Lolo. Hey, Saan pa nga ba ako magmamana? Sa lolo kong gwapings. tumpak ka yan, apo. Kumusta ka naman, Indeng? Ano nga ba pala ang pangalan mo? Carlota po, Lola. Abay. Kay ganda naman pangalan yan. Simang tama na nga yan. Huwag ka nagang tumunga nga dyan. Kumuha ka ng mamimirienda dito. Nakakahiya naman sa apo natin at sa mamanugangin natin. Dali na! Oo, dali na ha. Lola naman. Halika ka tuloy si Lola sa inyo. Hinay-hinay lang. Ano? Kumusta ka naman, Carlota? Mabuti naman po, Auntie. Kayo naman po. Kumusta na rin po kayo? Mabuti naman.
Siya nga pala. Kumusta naman kayong dalawa ni Boyet ko? Okay naman po kami, auntie. Wala naman po akong problema sa kanya. Kasi naman po, napakabait niya na boyfriend. Mabuti naman kung gano'n. At magkasundo kayong dalawa. Oo nga auntie. Siya nga pala. Kailan niyo naman balak magpakasal? Ewan ko po sa kanya, auntie. Mag-iipon muna daw po kami Ganun ba? Sana naman, huwag nang masyadong magtagal. Nang sa ganun, makita ko na ang magiging apo ko. Lalo na ngayong matagal ng panahon na hindi na umuwi ang Uncle Judy mo dito, ha? Nitawag niya. Wala na rin. Wala na kaming balita sa kanya. Kung ano na ba ang nangyari sa kanya, o ano na ba ang kalagayan niya ngayon doon sa abroad. Auntie? Judy, sana naman umuwi ka na sa Hong Kong. Okay na rin itong anak mo sa'yo. Naghihintay na rin siya sa pagbabalik mo. Bakit tila nalimutan mo na ang daan patungo sa atin? Sobra-sobra na rin ang nagawa mo sa aming mag-ina mo. Edukasyon para kay Boyet. Malaking bahay. Meron na rin. Mga padala mong pera buwan-buwan. At karamihan sa mga padala mo, malaki ang naitatabi ko rin. Ano pa nga ba ang kulang sa palagay mo? Ikaw na lang ang kulang, Judy, para sa amin ang anak mo. Kaya please, umuwi ka na. Kailangan ka rin namin. Aanahin namin ang mga karangyang ito kung wala ka naman sa aming piling, Judy. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Igan, kailan ka ba talaga uwi ng Pilipinas? Mga 2 taon pa siguro. Nako, 2 taon? 2 taon na naman. Ay, nako. Napuro na yung mga naghihintay sa'yo doon. Ay, wala na siguro silang masasabi sa akin. Dahil ibinigay ko na sa kanila ang karangyaan sa buhay. Tiniis ko ang lahat ng hirap at pasakit sa buhay. Mabigyan lang sila ng magandang kinabukasan sa buhay. Nang sa ganun kahit ako'y isang ganito, isang bakla nga, may masabi naman ang anak ko na mayroon din pala akong kabuluhan sa mundo. Kahit ako'y isa lamang bakla na kanyang ama, nagampanan ko pa rin ang tungkulin ko sa kanya bilang ama. Nakakalungkot naman. Ang naging buhay mo pala, pare, para isang istorya sa telenovela. Ay, buti na lang nakayanan mong lahat. Kapasaligyan. Kaya nga, nagawa kong lumayo noon sa kanila, sa pamilya ko. At ibinuhos ko na lang sa trabaho ang sarili ko para kalimutan ang lahat. Kaya, sa palagay mo, pati pamilya mo, kakalimutan mo na rin. Ganun ba? Hindi naman sa ganun, kaibigan. Labis lang ang pagtatampo ko sa aking anak. Dahil hindi niya ako tanggap noon. Dahil sa akong Kaibigan,
Matagal na yun. Kalimutan mo na kasi. Malay mo. Baka nagkaedad na rin siya sa ngayon. Ewan ko. At marirealize na ang lahat ng pangyayari ay talagang ganoon ang buhay dito sa mundo. Ewan ko ba? Basta hindi ko alam, kaibigan. 2 taon pa. Saka uuwi sa Pilipinas. 2 taon pa. Ano, Carlota? Matagal na rin tayong magsyota. Gusto ko na sanang magpakasal tayo. Ikaw ang bahala, Boyet. Sunod-sunuran lang ako sa iyo. Kung kailan mo ba gusto eh. Total, may matatag na akong trabaho. Pwedeng-pwede na akong magkapamilya. Ang nanay mo lang naman ang pwede nating pagsabihan. Pagsabihan ng ating kasal. At saka, ang lolo't lola mo. Alam mo naman na wala na akong mga magulang. O sige, ipapaalam natin kay nanay na magpapakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ay, mabuti naman kung ganon. Kasi naman, kahit anong gawin nyo, darating at darating din kayo dyan. Ay, oo nga naman, mga apo. Saan nyo ba gustong magpakasal? Sa simbahan ba o sa huwes? Kahit sa huwes lang po. Hindi naman ako naghanap ng ingranding kasal. Si Boyet, kung ano ba ang desisyon niya eh. Siya ang masusunod. Kahit sa West na, pareho naman yun eh. Nasa inyong dalawa yan. Kung yan ang gusto niyo. Ay, kailan bang balak ninyo? Ha? Na magpagkasal? Ay, ilang buwan pa nga bang palilipasin ninyo, ha? Siguro, itong mga susunod na buwan po, Lolo. Eh di, 2 buwan pa? Ay, buti naman. At nang makapaghanda kayong mabuti. Ay, sayang naman. Wala pa rito si Judy. Hindi niya masasaksihan ang kasal ng anak niya. Tay, huwag niyo daw pong ipaalala. Dahil gustuhin ko mang imbitahan siya sa kasal ng anak niya. Wala na rin akong kontak sa kanya. At matagal na tayo. Ganun ba? Pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko sinasadyang mabanggit sa'yo ang pangalan niya. Hindi ko na alam kung ano na ba talaga ang nangyari sa kanya sa Brutay. Dahil wala na akong balita sa kanya. Pugat lahat binigay niya sa amin. Magandang buhay. At malaking bahay, edukasyon, tiboyet. Mga pinansyal na bagay binigay niya. Pero wala naman ang kanyang presensya. Tama na po yan, Nay. Nandito naman kami na nagmamahal sa inyo. Hindi namin kayo iiwan. Kaya huwag na kayong malungkot. Maligayat magbati sa inyo, mga anak. Hagad ko ang inyong kaligayahan. Sana, lagi kayong magmahalan, ha? Salamat po, Nay. Umasa po kayo. Salamat po, Nay. Ayun, hindi na kayo mag-iisa. Nadagdagan na tayo. Ay, mga apo, maligayang pagbati sa inyong kasal. Salamat po, Lolo. Ay, Boyet, apo. Happy wedding sa inyong dalawa, ha? Salamat po, Lola. Unang gabi natin ngayon. Carlota. Oo, Boyet. Sa wakas, tayo din ang nagkatuluyan. Kaya nga walang pagsigla ng aking kaligayahan ngayon.
Oh, ano bang hinihintay mo? Ikaw, ha? Sinasabik mo ako, ha? Halika na dito. Teka, magkiliti ako dyan. Carlota, Boyet, I love you. I love you too, Boyet. Oh, ano? Wala pa ba akong magiging apo sa inyo? Wala pa po, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Darating din tayo dyan. Talagang atat na si nanay na magkaroon ng apo, ha? Pero wag po kayong mag-alala, nay. Tsaka wag kayong magmadali. Baka naman, pagdating sunod-sunod na. Hindi nyo na alam kung sinong aalagaan nyo. Lalo na, kapag kambal agad ang unang magiging anak namin. Naku ha? Wala naman sa lahi natin yan. Ang kambal, wala. Malay natin, nay. Baka magkataon. Grabe ka naman ha, Boyet. Mahirap kayang manganak, ano? Di tutulungan kita. Anong tutulungang sinasabi mo? Di tutulungan kitang umiri. Akala ko! Ako kayang magbubuntis, hindi ikaw, ha? Aray! Sige. Kayo pala, mag-aapo. Ay, buti naman. At napasyal kayo dito sa bahay. Hali kayo, tuloy kayo, mga apo ka. Ay, Peter! Peter! Ay, halika! Nandito yung mga apo natin. Kasamang asawa niya. Ay, dalian daw. Dito si Boyet. Ay, kasama ba yung kasawa niya? Ay, oo nga. Dalian mo na dito. Opo, Lola. Gusto daw pong makapasyal sa bahay ninyo, si Carlota. Total, day off ko ngayon. Kaya, sinamahan ko na lang siyang pumunta dito. Para nang sa ganon, malibang naman po siya, Lolo. At dito na lang po kami manananghalian. Walang problema dyan. Yun lang pala Kung gusto nyo pa dito na kayo matulog. Huwag na po, Lola. Walang kasama sa bahay ang nanay. Sa susunod na lang po. Pagpunta namin dito, dapat kasama ang nanay. Ay, nako, oo nga naman. Ay, sige. Maaga ka na lang magluto mamaya at dito sila manananghalian, si Ma. Ay, oo. Magkakata na lang ako ng native na manok. Uy, nakuha niyo po ang paborito ng asawa ko, Lola. Native na manok. Talaga? Ganun ba? Oo. Sige po, Lola. Tutulungan ko po kayo sa kusina. Ay, nako, wag na po. Hayaan nyo na lang ang lola ninyo. Kayang-kaya niya yan. Judy, bakit naman kay tagal ng panahon na hindi ka na umuwi sa atin? Sa anong dahilan ba? Huwag mong sabihin, kinalimutan mo na kami ng anak mo. Hindi ko kayo makakalimutan. Gusto ko lang mabigyan kayo ng magandang bukas at magandang hinaharap. Dahil ayaw kong makita na naghihirap kayo. Kaya lahat ginagawa ko para sa inyo, Diding. Judy, aanhin naman namin ang karangyaan sa buhay. Kung wala ka naman sa aming piling. Nakanda akong magtiis para sa inyo, Diding. Asawa ko. Kailan ka mababalik sa amin ang anak mo? Marami ng taon kaming pinaghihintay mo. Wala ka. Hindi ko pa alam, Diding. Sige, patulas na ng trabaho ko. Ha? Judy! Judy, sandali lang! Judy, mag-usap pa tayo! Judy, huwag mo kong iwan! Judy! 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 Huwag mo mag-alala ko. Totoo na. Panaginip lang pala. Ano kayang ibig sabihin ng panaginip kong ito? Huwag naman sana ang may masamang nangyari sa asawa ko.
Huwag naman sana! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Nay, nanaginip yata kayo kagabi ah. Tumakbo ako sa kwarto ninyo, kaso nakalak ang pinto. Ano bang napanaginipan ninyo? At ba't kayo nagsisigaw? Napanaginipan ko ang tatay niyo. Akala ko nga totoong-totoo. Pagkagising ko, panaginip lang pala ang lahat. Baka naman, masyado ninyong iniisip si tatay. Kaya ganun, napapanaginipan ninyo siya. Hindi naman. Nagkataon lang siguro. Hayaan nyo, Nay. Dahil uuwi din si tatay dito pagdating ng araw. Huwag kayong mag-alala. Sana nga, anak. Pero, kailan pa kaya? Kaya ba na ng panahon na hindi natin siya nakikita? O baka naman, wala na siyang balak umuwi dito. Hindi naman siguro, Nay. Baka naman, busy lang siya talaga doon. Sana nga, anak. Sana nga. At sana wala masamang nangyari sa kanya doon. Carlota? Nagduduwal ka? Ang ibig sabihin niya magkakaroon na ako ng apo? Nay, 2 buwan na po akong hindi pa dinadatnan. Totoo nga pala na magkakapo na ako. Sa wakas. Tsak, matutuwa si Judy pagdating niya. Sana nga, Nay, nang sa ganun, magkaka-baby na kami ni Boyet. Sigurado na yan, Carlota. Siguradong buntis ka na nga. Magkakabibi na tayo, Carlota. At sana, lalaki ka agad para malakas ng malakas ang tatay. Sana nga lalaki agad ang panganay natin. Oh, ingatan mo yung pinagbubuntis mo ha. At huwag kang magbubuhat ng mga mabibigat nang hindi ka makunan. Ingatan mo yung baby ko. Oo na, sinabi mo Hindi ingatan. At kung anong pinaglilihian mo, sasabihin mo agad sa akin ha. Oo na po, sir. Salamat, Carlota. Nabigyan mo ako ng anak. Si Mang, buntis na pala yung asawa ni Boyet. Ay talaga, Peter. Ay, naku, lalong ang mabuti. bilis. At magkakaapo na naman tayo. Lalo na si Dideng. Masayang-masaya siguro yun ngayon. Dahil magkakaapo na siya. Sayang nga kung nandito nga lang si Judy. Siguro matutuwa yon dahil magkakaroon na siya ng apo. Ay, kung nasaan nga ba siya? Ang Judy na yun, hindi na bahagilap. Matagal nang hindi pa nagpapakita dito. Ay, ano pang aasan natin sa taong yan? Ganito sa tuwing umaga, maglalakad-lakad tayo. Nang sa ganon, may exercise ka. Para kapag kabuhanan mo na, hindi ka gaanong mahirapan sa panganganak. Hindi pwede yung palagi ka lang nakaupo. Sana nga, Boyet. Ay, di ako mahirapang manganak. Panganay pa naman ito Sabi nila, pag panganay daw, mahirap manganak. Hindi naman. Basta tama ka lang sa ehersisyo. Madali daw manganak. Yun ang sabi nila. Ganun ba, Boyet? Oh, dahan-dahan ka lang sa paglalakad mo ha. Baka matapilok ka dyan. Halika, aalalayan kita. Ikaw naman, masyado mo naman akong binay-baby. Baka mamihasan na ako niyan, ha? Ayaw mo nun? Hindi dalawa na kayo ng baby ko. Aray ko,
sumakit ang tiyan ko. Aray! Boyet! Boyet! Gumising ka! Aray ko! Aray! Carlota, bakit? Nanganganak na yata ko, Boyet. Gisingin mo si nanay. Itakbo niyo ako sa ospital. Aray! Sandali lang. Ano bang gagawin ko? At sabi ko, tawagin mo si nanay. Gisingin mo. At itakbo niyo ako sa ospital. Salihan mo. Nay! Halika dito! Nay! Manganganak na si Carlota! Dalhin natin siya sa ospital! Nay! Carlota, babae ang anak natin. Isang napaka-cute na babae. Salamat naman. At nakaraos na ako sa panganganak. Ganito pala ang mga anak. Ang hirap ng pagdadaan ng sakit. Ay, talagang ganun, anak. Mahirap talaga ang pagdadaanan natin mga babae. Lalo na sa panganganak. Dobleng hirap talaga. Sa bagay, sa awa ng Diyos ay nakaraos ka na rin. Bukas daw, pwede ka nang lumabas, sabi ng doktor. At doon ka na magpapalakas sa bahay. Ay, ay napaka-cute naman ng batang ito. Ay, nagmana talaga sa lolo. Ano? Ay, hindi ka talaga nahiya. Ay, babae yan. Sa akin nagmana ng kakyutan. Yan, ha? Hindi sa'yo? Sa akin? Ay, apa. Ang sarap naman ng tulog mo, ha? Sige, matulog ka lang. Basta sa akin nagmana yan. Si lolo't lola talaga. Ang nagdidiskusyonan pa. Pareho ninyong kamukha para walang angal. Grabe naman si lolo at lolo. Butas ng ilong sa lula niya yan. Ako ang kamukha niyan dahil akong tatay. Hayaan mo na sila. Nangangarap lang naman eh. Ikaw naman. Oo nga naman, Boyet. Hayaan mo na si lolo't lola. Ay, naku, Judy. Kailangan mong magpalakas. Kumain ka lang ng kumain. Nang sa ganon, madali kang gumaling. Ay, buti na lang kamo at naririto ako. Kaibigan mo. At kahit papano ay may tumitingin sa'yo dito. Paano na lang pala? Kapag wala ako, kawawa ka. Ba't ka kasi ayaw mong umuwi sa inyo? Extend ka ng extend ang kontrata mo. Tignan mo. Tignan mo nga, dito ka na tumanda ng lahat-lahat. Di ka pa rin umuwi sa inyo. Huwag mong sabihin wala ka ng balak talagang umuwi sa inyo. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Uuwi din ako eh. Pero kaya ko pa. Ay, nako. Papatayin mo na ang sarili mo. Sa katatrabaho dito, baka. Kung magtrabaho ka pa naman parang kalabaw. Sige nang sige. Marami ka na rin naipundar doon sa Pilipinas. Ba't di ka pa umuwi? At magnegosyo ka na lang doon. Kasama ang pamilya mo. Wala na silang aalalahanin doon. Dahil marami na silang naipon siguro sa mga pinapadala ko. Malaki ang pinapadala ko buwan-buwan, kaya siguradong naiipon nila yun. Nagpapatawa ka ba? Masigit na kailangan ka ng pamilya mo kaysa sa laping pinapadala mo sa kanila. Umuwi ka na kasi. Maawa ka naman sa asawa at anak mo. Nakakatawa naman tong apo ko. Alam nang tumawa. At alam na rin magpatawa.
Oo nga Inay. Nakakatuwa nga ang anak ko. Ang galing naman ng panahon, ano? Ang laki na ni baby. Oh, Carlota. Itong para kay bebe ha. Pagpasensya mo na. Salamat po, Lolo. Ay, parang naintindihan ah. Parang alam ng regaluhan eh. Salamat sa inyong lahat na dumalo sa binyag ng anak ko. Kumain lang kayo. Para sa inyong lahat ang handang ito. Salamat po eh. Oh, sige, kumain lang kayo dyan. Nay, pakitingin muna si baby. Kasi pupunta po ako sa palengke. Bibili po ako ng gatas niya. At tuloy, bibili na rin po ako ng mauulam natin. Oo. Sige, Carlota. Ako na ang bahala sa kanya. Gumaya ka na. At nang hindi ka masyadong matanghalian. Baby? Maiiwan ka kay Lola, ha? Dapat magpakabait ka. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Sige. Baby, aalis sandali si Mama, ha? Bibili ako ng gatas mo sa bayan. Sige po, Nay. Bahala na po kayo kay baby. Sige. Ingat ka dyan. Ano? Isusugod na kita sa ospital. Ay, wala. Kaya ko pa naman eh. Anong kaya mo pa? Para ka ng lantang gulir dyan eh. Isusugod na kita sa ospital. Sige na, sige na. Humayag ka na. Sabi ko pa naman sa'yo. Kaya ko... Judy! 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 Sinabi lang isugod na kita eh. Isusugod kita sa ospital. Judy! 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 Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Buti ka mo, naisugod kita agad dito sa ospital. Nag-aalala na kasi ako. Alala ako sa'yo kanina. Sana, pinamayaan mo na lang ako. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi naman kita pwedeng pabayaan lang dito, no? Kargo di konsensya pa kita. Kung alam mo lang ang lahat ng mga pasanin ko sa buhay, maski ikaw sigurong lumagay sa katayuan ko, gugustuhin mo na rin. Huwag ka naman ganyan, kaibigan. Alam mo, masarap ang mabuhay. Kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, nako, masarap pa rin ang mabuhay. Parang nawawalan na ako ng gana sa buhay dahil wala naman akong silbi. Ay, huwag ka kang magsalita ng ganyan. Anong walang silbi na sinasabi mo? Malaki ang silbi mo sa iyong pamilya, kaibigan. Huwag mo nga sasabihin dyan, kaibigan ko. Magpakatatag ka lang. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya. Kung kakayanin mo, laban ka lang ng laban, no? Okay. Alam mo, kasama mo ako palagi. Kaya, wag na wag kang bumitaw. Kumapit ka lang. Bakit kaya? Hindi ko maunawaan ang aking nararamdaman. Parang nag-aalala ako. Hindi ko maunawaan. Ay, bakit nga kaya? Ano kayang ibig sabihin nito? Naalala ko tuloy si Judy. Kumusta na kaya yung asawa ko sa ibang bansa? Sana naman ayos lang ang kanyang kalagayan doon. Kung ba't naman kasi maski kontak man lang sa kanya ngayon wala na.
Paano hindi ako mag-aalala nito? Umuwi ka na kasi, Judy. Katagal na namin naghihintay ng pagbabalik mo. Wala ka pa rin hanggang ngayon. Saan ka na ba talaga? Nasaan ka na, Judy? Kumusta naman kayo dito sa bahay? Okay lang kami dito nila nanay. At itong anak mo. Malayong maboring kami. Kasi alam mo na, nandito si baby na tanging libangan namin. Nakakatanggal kasi ng pagod. Ganun ba? Nangtanggal talaga siya ng pagod at stress, ha? Sinabi mo pa. At totoo naman eh. Halika na. Sundan na natin si baby. Ano? Ay, teka muna. Tingilid ako din eh. Sundan na natin si baby, ha? Ano? Carlota. Ikaw talaga, Boyet. Tay, Nay, masyado na po ako nag-aalala sa asawa ko. May mga gabi kung minsan, hindi na ako makatulog. Sobrang pag-iisip sa kanya. Ano na kayang nangyari sa kanya doon? Ay, anak. Ipanatag mo lang kasi ang loob mo. Dahil sa sobrang pag-iisip mo, kaya ganyan ka. Ay, sana naman mali ang hinala mo, anak. Sana'y walang masamang nangyari sa kanya doon. Kung alam ko lang na ganito palang sasapitin niya doon, sana hindi ko na siya pinayagan pag mag-abroad, Tay. Masyado ka na kasing nagpapanik yan eh. Tuloy kung ano-ano ang pumapasok sa utak mo. Baski kayo man ang lumagay sa kalagayan ko, Tay. Siguro magkakaganito din kayo sa akin. Ay, oo, pero huwag ka naman sanang paghinaan ng loob. Dahil makakasama din yan sa kalusugan mo, Dide. Hindi ko matatanggap kung may masamang nangyari sa kanya sa ibang bansa, Tay. Hindi ko talaga matatanggap. Hindi! Pagaling ka na, kaibigan. Nang sa ganun, sa pagbiyahe natin magaling ka na talaga sa pagbiyahe natin pabalik ng Pilipinas. Talaga magpalakas ka para kondisyon ka na dumating doon sa sariling bansa natin. Sa bagay, matagal pa naman eh. Sigurado pagdating ng araw na yun malakas na ako noon. Ihanda mo na ang sarili mo, kaibigan. Dahil hindi na magtatagal makikita mo na rin ang pamilya mo. Bakit ang lalim na naman ng buntong hininga mo dyan, ha? Para kayatang napipilitan lang umuwi ng Pilipinas, ha? Hindi naman. Buti nga yun eh. At makikita ko na ang mga pamilya ko. Lalo na yung mag-ina ko. Matagal na rin namang panahon na hindi ko sila nakita. At sana'y tanggap na ako ng aking anak. Sa tagal ng panahon, nawala ako. Kalimutan mo na yun. Matagal na yun, kaibigan. Malay mo, hinihintay ka na nila doon sa tagal na rin ng panahon. Boyet, hanggang ngayon, hindi pa umuwi ang tatay mo. Oo nga, Carlota. Talagang malaki yata ang tampo niya sa akin. Hindi matatawaran. Sa tuwing maisip siya ni nanay, palagi na lang siyang umiiyak. Hindi naman natin masisisi si nanay. Siyempre,
Asawa niya yun eh. Hindi natin maialis sa kanya na siya mag-alala. Sa bagay, may katwiran ka naman, Boye. Sana bumalik na si tatay. Matagal na rin akong nangulila sa kanyang talaga. Matagal na, Carlota. Ay, kaibigan. Wala bang susundo sa'yo dito sa airport? Ay, hindi ko na inabisuhan ng pamilya ko. Hindi nila alam na darating ako ngayon. Sige. Sasama na lang muna kita sa inyo. Baka paano ka pa sa daan. Alam ko namang medyo kagagaling mo lang. Saan ba tayo tutuloy? Sa mismong bahay ba ninyo? Huwag ka nang magtanong kasi, kaibigan. Basta, samahan mo na ako makauwi. At pagkatapos, umuwi ka na rin sa inyo, okay? Ganun ba? Pasensya ka na. Alam mo naman, talagang concern lang ako sa'yo, kaibigan. Sige, halika na. At nang makapunta na tayo sa may terminal ng bus, pauwi sa amin. Kumusta naman ang trabaho mo, Boye? Eto, mabuti naman, Carlota. At may good news pala ako sa'yo. Oh, talaga naman, ha? Ano yun? Itong susunod na buwan, mapropromote na akong manager sa aming kumpanya. Talaga? Ay, nako, swerte mo. Di lalong mabuti. Tiyak, matutuwa rin si nanay pag nabalitaan yan. Makakaipon na rin tayo para sa kinabukasan ni baby. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Talagang masipag ang asawa ko at wala pang bisyo. Ups. Teka. Nasasakal naman ako sa yakap mo. Ano ba yan? Lambing o sakal? Alam ko na. Gusto mo nang sundan natin si baby? Halika dito. Teka muna. Boyet! Teka muna. Boyet. Aba, sino kaya itong dumating? Kaya aga-aga naman. Ay, buksan mo lang pinto para malaman mo kung sino yan. Ay, sandali lang. Nariyan na. Sino po sila? Ay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Nay. Ikaw? Jode? Ay, ang aking anak. Ikaw na nga ba yan? Ay, bakit parang nangayayat ka, Jode? Patuloyin niyo muna kami. Mamaya na kayo kasi magtanong. Ay, ano nga ba yun? Oo nga pala, no? Ay, nalimutan ko na. Sige, tuloy kayo. Ay, halika kayo dito sa loob. Ay, tuloy. Sige, maupo muna kayo. At magtitimpla ako ng kape. Kaibigan, yung mga bagahe natin, ha? Ipasok mo na dito sa loob. Oo nga pala. Sandali lang at kukunin ko sa labas. Inay, kamusta na kayo? Yung mag-ina ko? Ay, ayun. Maayos na ang buhay nila. May manugang ka na at apo. Ay, naku naman anak. Bakit ganyan ang itsura mo? Ano bang ginawa mo sa buhay mo? Nay naman, ano bang klaseng tanong yan? Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilya ko, yun lang. Pero mukha namang napabayaan mo ang iyong sarili, Hayata. Hindi naman gano'n, Nay. O di parang inamin mo na rin. Teka nga pala, bakit dito ka umuwi sa atin? Baka may masabi ang asawa mo't anak. Bakit, Nay? Ayaw niyo na bang umuwi ako dito sa atin? Ay, hindi naman sa ganun, anak.
Kung ano man yung tampo mo sa anak mo noon, kalimutan mo na yon. Eh, sino ba yung dumating? Si Mag? Jude, anak! Ay, Ay, Judy, anak ko, bakit ngayon ka lang kasi umuwi? Ay, kay tagal mong nawalay sa amin at kay tagal ka naming hinintay. Ay, nagpapasalamat ako at natutunan mong bumalik, anak. Yun po ang totoo. Kung maaari, ayaw na po niya sanang umuwi talaga dito. Pero pinayuan ko po siya. At nakinig naman po siya sa akin. Sa totoo lang po nakinig naman po siya. At alam nyo, nagkasakit po siya doon sa sobrang sipag po. Ako po ang malapit niyang kaibigan doon. At kailangan pa ni Judy ang mahabang pahinga. Kasi mga isang buwan lang palang gumagaling yan sa sakit niya. Ganun ba? Tama nga rin na dito siya muna umuwi sa amin. Judy, huwag ka munang masyadong magkikilos dyan, ha? Dahil kagagaling mo lang pala sa sakit. Nagkasakit ka pala. Tay, dumating ka na pala. Bakit hindi ka dumiretso sa atin? Hindi pa sinabi ni Lola. Hindi namin talaga alam na nandito ka. Tay, kung ano man yung tampo mo sa akin noon, naririto ako at humingi ng tawad sa inyo. Patawarin mo ako, Tay. Nalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli, Tay. At ipinapangako ko sa inyo, babawi ako sa inyo, Tay. Ako na ang bahala sa iyo. At hindi mo na kailangang magtrabaho. Magpahinga ka na, Tay. Ang ibig mo bang sabihin tanggap mo ng bakla ang tatay mo? Kahit ano ba ang pagkatao mo, Tay, tanggap na tanggap kita. At pinagmamalaki kita, Tay. At ngayon ko lang sasabihin to sa'yo, Tay. Boyet? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Tay. Ang anak ko. Ang anak ko. Salamat. Mahal na mahal din kita, anak. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.